Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 46 hanggang 51 nagpapatuloy. Pinaikot na ng ating bida ang kanyang bipolar gun, gagamitin niya ang pinakamalakas na atake nito. Sinabi naman ni Cecilia wag daw itong umaasa dahil masasaktan lang ito. Narinig niya ang sinabi ng kanyang sinasamba, sinabihan niya si Iron Tongues na saluhin ang sibat ni Liu Ping, nagbigayan sila ng atake, sabay tumilapon ng ating bida, kaya tapos na daw ang lahat sa kanila. Pinuntahan ng dalawa si Liu Ping sabay inipit nila gamit ang so-so. Nakabaon naman ang sandata sa katawan ni Iron Tongues, pagkatapos ay nagbigay ng hudyat ang ating bida, sabay sumabog ito. Nagulat tuloy si Cecilia, lumuluhan na hindi makapaniwalang natalo si Iron Tongues, at siya naman ang babanata ni Liu Ping, hindi pa rin ito naniniwala, hanggang sa pinagbabaril na ang mga alalay niya. Sabay tinutukan siya wag daw kikilos ng masama, binastos daw siya kaya magbabayad sila sa samahan ng mga relihiyoso. Wag na daw magyabang ang babaeng malandi dahil papatayin siya nito sa sarap. Sinabi niya na may isa pa siyang alas ang pinakamalakas na pangit na aswang, ilang minuto na lang daw ay sasakupin ng mga aswang ang buong gusali. Tumatawa siya at saktong nasira yung pader sa likod, sabay tumilapon ang pangit na aswang, tinawag niya ang pangit na aswang, at nagulat siya sa lumabas mula sa likod. Natuwa naman ang ating bida dahil nakita niya na ayos lang ito, masyado daw madumi. Dinumihan siya ng aswang. Kaya kailangan daw nitong mamatay. Pinagpapawisan na si Cecilia, at tinawag niya si Sintong na master ng liwanag, tinawag naman ito ng ating bida, tuwang-tuwa naman siya, na lumapit at niyakap ang kuya nito, naglambingan ang magkapatid sa harap nila, tinatawag naman niya na master si Sintong, sinabi naman ni Liu Ping na oras na daw para ito ay magbayad, tinitigan siya ni Sintong, pagkatapos ay binulaga niya ito, sabay sinakyan nito na parang kabayo. Walang masabi ang ating bida. Nagring ang kanyang kamay phone, si Kelly tumatawag sa kabilang linya, kinumusta niya muna ito, at nagsabing kumagit na ang mga daga sa bitag, sa paanong paraan daw nito nalaman, sa nag-spy daw, kasama daw ito sa Subway Clan at papasok na sila sa bahay ni Lolo. Si Liu Ping na lang hinihintay para may segowa ang plano, sinagot naman ito na tapos na sila at pabalik na rin, tinali niya na nila si Cecilia na parang aso, at sinilip naman ng ating bida ang biodata nito. Hindi muna daw ito gagalawin ni Liu Ping dahil special daw ito, sabay tinanong niya kung anong ginagawa ni Sintong, kinuha pala nito ang utak ng pangit na aswang para ipakain sa kuya niya. Nakita naman ng ating bida ang kamay ni Iron Tongues, sabay sinipsip niya ito, at lalong gumanda ang kamay na bakal, at dumating, si Long Suwan, tinawag siya ng ating bida, bakit daw nandito pa siya? Tinawag naman siya ni Li Xin na kamoteng agila at matandang kuya naman kay Sintong na tinulungan daw siya nito. Nagtaka siya sa hari ng kamatayan at si Sintong na parehong malapit sa ating bida, minamaretis siya na pumatay daw ng mga civilian at pati bata hindi pinatawad kaya ito nakulong, hindi makapagsalita si Long Suwan dahil na real talk siya. Tinawag siya ni Liu Ping, sinabi naman ni Li Xin hayaan daw nila itong makaalis dahil delikado. Pero naniniwala pa rin ang ating bida, dahil idol lodi niya ito, tinulungan din ito ang kanyang kapatid, hindi nagsasalita si Long Suwan. Dahil hinahanap niya pa ang kasagutan sa nakaraan, kaya niyaya niya ulit ito sumali sa bahay ni Lolo, ang kapal daw ng mukha nito na imbitahan siya, desidido ang ating bida para malaman niya rin ang totoo, at sa wakas pumayag itong sumali, sumama daw sila sa kanya dahil alam niya saan yung ibang pulis nakakulong, tiningnan ni Liu Ping ang biodata nito napakalakas daw, pagkatapos ay sumunod sila kay Long Suwan, at sa kaparehang oras sa bahay ni Lolo, naglalakad. Ang mga magnanakaw na Metro Clan papasok, nabigla sila bakit nakabukas ang pintuan, sabi ng bata niya wag na daw itong pansinin, tutuloy na sila para magnakaw ng pagkain at pera, pagkapasok nila ay nagsara ang pinto, sabay tinamaan yung isa, at lumabas na sina Liu Ping at ang grupo nito, gag-antay sana sila ng putok, kaso naunahan sila at pinapasuko sila, sumagot ito na hindi sila sesuko, pagkatapos mabugbog ay sakalang sumuko, tinanong ng ating bida kung alam ng Metro Clan ito. Sumagot sila na sila lang, naiisip ni Liu Ping na gawin itong bihag para makakalap ng balita. Paglingon nito ay nakita niya na babarilin ni Yu Sowan si Cecilia, napakadami daw na namatay na kapulisan dahil dito, 4 lang daw natira sa kasamahan niya. Nagtapat si Cecilia na kapag hindi siya sumunod sa utos ay kukunin siya ni Lord, at magiging kagaya siya ng aswang, napapatang ina si Yu Sowan, sabay hinawakan siya sa kamay ng ating bida para pigilan. Alam daw nito na matindi ang galit niya pero kailangan nila ito para matuntun kung sinong ang nasa likod nito. Pinapasali ito sa bahay ni Lolo para siya ang mga siwa kay Cecilia, nakalagay sa biodata nito magaling daw itong mag-interroge ng tao, may mungkahi naman si security docking sa kanya.
Gumawa daw ng guardhouse sa gate nila para hindi sila mapasok ng taong labas. Nagpagawa rin si Lee Sin ng shooting range para humusay sa asinta. Inutusan niya si System na gawin ang kulungan. Guardhouse at shooting range gusto rin ito na maging level 2 ang lahat. Matatapos ito sa loob ng 4 na araw. Inutos nito na magpahinga na ang lahat dahil bukas tutuloy na sila sa paglalakbay papuntang North Caloocan Camp. Kinabukasan nag-teleport ulit sila sa kulungan ng Makati City. Iniisip niya ang pagdalaw ni Kelly kagabi. Ginapang siya nito at gusto nitong sumama para makausap si Zing Changsan Tambalaslos. Hindi na nakatanggi ang ating bida. Hindi niya rin sinama ang tatlo dahil may kanya-kanya itong gagawin. May misyon na naman kailangan niyang pigilan ng ika-6 na apostoli sa paghahasik ng lagim sa North Caloocan Camp. Binuksan niya na ang pinto. Nagulat siya dahil may mga nakaparking na sasakyan sa kulungan. Sa kaparehong oras kabilang banda ng syudad, ang mga aswang, pinagbabaril ito ng sundalo sa mukha. Si Chu Sanhee, squad leader ng search and rescue team, kasalukuyan silang nasa gitna ng pagliligtas ng mga netizen. Pinipigilan nilang makalapit ang mga aswang dito. Tinawag siya ng bata niya na mapapasok na daw sila. Bago pa makalapit ang aswang, hiniwa ito ng ating bida. Tinanong kung sino ito, nagsabi si Liu Ping na mamaya na lang daw sila magchismis. Kagagawa lang kagabi ng kanyang electromagnet na patalim. Nagpakitang gilas ito, pinagpuputol ang mga aswang. Namangha tuloy ang mga sundalo ng pamahalaan. Binaril at Peinana ang lumalapit mula sa likod. Naubos nila ito lahat. Nagpasalamat naman si Chu Sanhee at tinanong kung anong pangalan ng bayaning ito. Huwag daw itong feeling close dahil hindi siya bayani. Naalala niya ang sinabi ni Lee Sin na ayaw nito sa sundalo ng pamahalaan pero magkaiba daw ang dumukot sa kapatid niya at ang mga ordinaryong sundalo. Pero kahit ganun pa man daw ayaw niya silang pagkatiwalaan, sabay napansin niya ang nagtatalo, ang kanyang ex-girlfriend at ang bagong jowa nito. Sinabihan sila ng squad leader na tumigil sa pag-aaway. Nakita naman ni ex-girlfriend, si Liu Ping sa likod nito. Sa loob ng sasakyan nakaupo si Kelly habang iniisip ang nangyari kagabi. Nung ginagapang niya ang ating bida na wala daw itong jowa. May jowa nga ito pero hindi niya natikman, kaya naiisip niyang turuan ng leksyon pagselosin ito. Bumaba ng sasakyan, tinulungan naman ni Liu Ping ang matanda, pagkatapos ay nagpasalamat ang matanda sa kanya. Pinagtatawanan nito ng ex-girlfriend niya dahil mahinang lampa daw ang ating bida. Hindi kagaya ng bagong jowa niya na macho at malakas pa bumembang. Sabay umeksena si Kelly at tinawag si Liu Ping, na in love tuloy ang macho, parang nakakita ng diwata. Kung hindi lang daw naging aswang ang mataba na mayaman, hindi siya papatol kay macho. Sabay nagtanong sino siya. Hindi na daw mahalaga kung sino siya, basta nagpasalamat na lang ito. Kung hindi niya daw ito binasted, hindi mapupunta sa kanya ang lalaking malakas bumembang. Hindi naman makapaniwala si ex-girlfriend na halimaw sa kama ang ating bida. Kinurot siya ni Kelly na sumabay na lang sa kanya. Para daw ito sa ating bida para lalo pa siyang sumikat. Napansin naman ni Long Suwan na magaling magpaikot si Kelly ng tao. Inangasan ni Wang Jun si Liu Ping akmang susuntukin ito. Hinawakan sa mukha at piniga. Sinabihan ito na wag manghahamon ng hindi niya kaya. Nabigla tuloy si ex-girlfriend, hindi niya akalain na malakas si Liu Ping. Marami na din palang karanasan sa buhay ito, saad ni Long Suwan. Tumigil na daw sila sa pagtatalo dahil dumarating na ang maraming aswang. Nagulat tuloy sila. Dahil dumating na ang isang damakmak na aswang, delikado na daw sila dahil napakarami nito. Nagpasalamat siya sa ating bida at sumunod daw sila pagtakas nila. Sinabihan niya ang lahat na sumakay na sa kanya-kanyang sasakyan. At nagunahan na yung mga netizen sa bus para makasakay. Nagsiksika na sila sa pagsakay. Hinaranggan ni Wang Jun yung pinto at sinabing puno na. Sabay sinipa niya yung matanda sa labas kaya hindi sila nakasakay. At sinarado nito ang pinto. Tinawag naman ni Liu Ping yung tatlo na sumakay sa kanyang sports car na sasakyan. Masaya naman yung tatlo dahil may nagpasakay sa kanila, hindi sila naiwan sa mga aswang. Nag-utos si squad leader na sumunod sila sa kanya. Gagawa daw sila ng madadaanan gamit ang 3 machine gun. Mag-ingat na lang daw sila sa mga tumatalo na aswang at sa mga bintana at pintuan ng sasakyan. Hindi daw nila papabayaan ang mga netizen bilang sundalo ng pamahalaan, at umalis na sila papuntang North Caloocan Camp. Binabaril nila ang mga aswang at sinasagasaan. Magkakasunod ang sinasakyan nila, 3 machine gun na truck, kasunod ang bus at ang van ng ating bida. Patuloy ang pagpapaputok ng machine gun. Sinusubukan naman ng mga aswang mapasok ang pampasaherong bus. Sinabi ni Liu Ping na matibay ang sasakyan pero hindi ito magtatagal sa mga atake ng aswang. At dito nagtatapos ang Kabanata 46 hanggang 51. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.